sila ng mga report card nila. Talaga? Good news o bad news? Siyempre, good news pa. Matataas ang grade ko at bukod pa doon, ako ang napili para sa Science Weasley. Naks naman, mana talaga sa akin. Pag matalino, sa'yo ka agad nagmana. Ito ang nagmana sa akin. Siya ang panlaban ng section nila bilang Miss Campus. O diba ganda namin? Bakit? Pogi naman ako ah. Paano naman ang buso ko? Kung gandang lalaki at talino rin lang, aba, mabait ako. Oh. Han, magpuputulan na tayo ng kuryente. Hindi kasi nagkasya yung sinweldo mo. Wala din ako naitabi para sa kuryente. Tapos si Jenny pa, madaming gastusin sa school, graduating kasi. Buti nga sa pageant niya, walang gagastusin kasi teacher na daw mag-i-sponsor sa kanya. Sige, hehera muna ako sa kasamahan ko bukas. Alam mo, naisip ko na sumama kay paring Dino sa Japan, factory worker. Ginigipit na talaga tayo, tapos si Jenny magka-college pa. Pa, huwag ka na umalis. Kakayanin naman natin kahit dito ka lang nagtatrabaho. Oo nga, Papa. Kahit di mo na ako mag-college, tutulong muna ako sa inyo ni Mama. Samantha, Jenny, sa ngayon, oo, pero di magtatagal, lalaki ang gastos natin. At Jenny, walang titigil sa inyo. Kahit magkakuba-kuba ko sa pagtatrabaho, walang titigil sa inyo. Mga anak, konting tiis lang. Ilang taon lang, tapos kapag nakaipon, di hindi na ulit aalis ang papa nyo. Muna, alam mo naman si Samantha, papa's girl, kakausapin ko na lang bukas. Sige. O, paano ba yan? Huwag nyo na kayo atid at baka doon pa tayo magsiyakan. Pagka, lagi na lang tayo mag-video call. Basta, honey, mag-iingat ka palagi. Kumain ka sa tamang oras, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Wala kami dun para alagaan ka. Pa, ingat pa kayo lagi. Tawag na lang po kayo pag nakarating na po kayo doon. Pa, lagi po kayo mag-pray. Asan si Samantha? Nasa kwarto po, ayaw lumabas. Kanina po yun nandun. Sige, alam mo naman kung bakit. O paano ba yan? Alis na ako. Oh, paring Dino. Pare, paano? Alis na kami. Baka maiwan kami ng aeroplano. Hindi naman namin kaya lumipad sa mundo papunta Japan eh. Sige pare, ingat. Mawala ka lang, wag na asawa ko. Oo, dineposit ko na yung sinabi mong iipunin natin. Wala pa si Samantha. Ito si Jenny, nagre-review. May exam daw kasi sila. Wala kang picture sa loob ng trabaho. Ito na si Samantha. Anak, si Papa, minahanap ka. Nagtatampo na rin ba siya? Medyo po, pero religious din yun. Pa, huwag kang mag-alala. O paano? Pahinga na ako. Ingat kayo dyan. Bye-bye! Tayo sa mall. May mga sale doon. Tingin muna tayo. Bukas magpadala si Papa. Mamaya makahingi ako ng pera. Bunsan, okay ka lang? May klase pa tayo ngayon. Kung natapusin natin ang klase, anong oras na? Pagod na tayo nun. Ayoko. At huwag ka rin umalis. Girl, ano ba nangyayari sa'yo? Nagiging pabaya ka na sa pag-aaral mo. Sayang ang talino mo. Please, bumalik ka na sa dati. Kung ayaw mo, wag mo. Ang dami mo pang sinasabi. Kaasa ka. Kung ano, ako na lang ang pupunta. Total, alam ko naman kung paano pumunta doon. Pero saan? Kapag tinanong ka ni ma'am kung nasaan ako, sabihin mo sumakit ang tiyan ko. Ayoko, di ako sasagot. Bahala ka.
Hello, kamusta kayo dyan? Bakit? May gusto akong bilhin na bag. Ganun ba? Magkano naman? 1.5. Ay, Samantha, kakausapin mo lang si Papa pag nangihingi ka. Ate, pwede ba? Dapat di lahat ng gusto ni Samantha binibigay mo. At saka may napapansin na rin ako sa anak mong yan. Di na siya mahawak ng notes niya. Ako ng pag. So, anong ibig sabihin? Hindi ka na napapasok. Tumpak! Sang ano ba? Sama ka ba? Hindi. Hindi. Huwag ka sumama. Tapos ang usapan. Ano tayo na mag-order? May pasok pa tayo at saka papagalitan ako ni Mama. Huwag ka sabihin. Kahit na. Bilis na. Isang game lang tayo. Sige na nga. Ang kulit na. Uy, Michael, bakit ka na nakain at bakit tinapay lang ang kinakain mo? Wala akong gana kumain ng kanin. Walang gana, tinitipid mo ang sarili mo. Kailangan din, no? Para pagkabalik ko doon, malaki na ang ipon ko. Para di na ako bumalik dito at para di ko na sila iwan. Para hinay-hinay mo sa pagtitipid, lalo na sa pagkain mo. Ang kalusugan natin ng ang sandata natin sa trabaho. O paano maiwan na kita at tapusin ko lang yung nilalabhan kong damit. Alam mo na, sariling kayod. Okay, sige. Sige. Kunting tiis na lang. Gutom at pawis ang sinulay ko sa inyo. Kunting tiis na lang. Hindi tayo makakaiwalay. Saan ka galing? Sa school po. Sa school? Galing ako sa school nyo kanina. Tumawag ang advisor mo, di ka pumasok. At may ilang ka na rin mga absent. Kinausap ko na rin yung iba mong mga teacher, ganun din. May mga exam kang mababa. Alam nilang di ka ganyan. Ano problema ha? Ba't di mo ganyan yung ate mo? Si ate na naman. Siya na yung santa nyo. Ako na yung ganito. Ako na yung ganyan. Bakit? Ano problema mo sa akin? Wala. Di ba santa Hindi niya alam ang pinagdadaanan ko. Nakita ko po si Ate Sam kanina palabas ng school pero di naka-uniform. Isa ka pa, Adrin. Di ka umabigay ng tanghali. Saan ka nagpunta? May groupings po kami. Sorry, di ko nasabi. Saan mo ayusin mo yung pag-aaral mo? Samantha! Samantha, bumalik ka dito! Anak, pasensya ka na. Alam ko kasi kaya mo na lahat. Nalimutan ko na bata ka pa pala na dapat sinusubaybayan. Okay lang po yun, ma. Girl, ano ba talaga ang problema? Kaibigan mo ako, di ba makikinig ako? Si Papa kasi mas gusto niya pa umalis para kumita ng pera. Bakit? May trabaho naman siya dito. Nakakakain naman kami na maayos. Ba't kailangan niya pa umalis? Maraming event sa school na wala siya. Samantala noon, lagi siya andaan. Siya pa ang nagkasabit ng medal ko. Sabi na nga ba, alam mo di niya gustong umalis pero kailangan. Di sapat yung nakakain lang. Nagkakalis yung ate mo, ikaw, malapit na din. Pero gusto ko andito siya kasama namin. Content tips na lang muna. Malay mo, pag nakaipon siya, di na siya alis. Sa ngayon, unawain mo muna. Hello, honey. Pero honey, nakuha ko na yung padala mong pera, pero pag na lang tayo na mag-usap. Nagmamadali na mga anak ko, pupunta pa kami sa mall. Sige na, bye! Kaingat. Di man lang napansin na may sakit ka. Kaya mo na. Basta masaya sila. Ikaw talaga, napakapait mo. Kaya sana wag ka muna kuhanin ni Lord. Nakuloko talaga. Oh, inumin mo na gamot mo. Salamat. Hello ba? Ay, anak. Nasaan ang mama mo? Di ko makontak. Umalis po kasama si Tina, parang tinig ko po mamumuhunan ko ata sa pagbibenta ng alahas. Ganun ba? Asan mga kapatid mo? Nasa school pa po, wala po yung isang professor namin kaya maaga po ako makauwi. O sige, mamaya na lang. Okay po, ingat po kayo lagi.
Nasabi nga ni Jenny. Kanina, di kita makontak. Kasi kanina nag-uusap kami. Balak namin magbenta ng alahas. Gusto mo kumuha sa kaibigan ni Maring Gina. Mura lang kaya malaki ang kikitain namin. Pwede mo pa ganun kakilalang tao. Ito mo tong taong tuniga ka agad. Hindi naman, pero mas maigi na. Mag-ingat. Sige na, mamaya na ang ulihan dito na si Mare. Sige. Din na ulit? Ayoko na. Nakukonsensya na ako. Ayoko na magsinungaling. Das ba to? BI ka talaga, no? Ayoko nga. Sige na nga, pasok na tayo. Excited na ako. Tapos na ang kortata ko. Mga 2 weeks na lang, nandyan na ako. Magkakasama na ulit tayo. Magnenegosyo na lang tayo para hindi ko na kailangan bumalik dito. May amin ako sa'yo. Ano yun? Wala kami ni Maringita. Tinakbo yung pera natin. Ano? Tinuloy mo pa rin yan? Sorry. Magkano yun? Higit sa kalahati ng savings natin. Sige na, magpapahinga na ako. Ilang taon ko rin inipon yun. Ang dami kong pagkain na tiniis na hindi kainin. Tapos mawawala ng ganun-ganun lang. Ano ang plano mo? Oo, sabi ng amo natin na bumalik uli. Panigurado babae ko, hindi ba siya nga may gusto mag-renew ka dahil nasipag ka daw? Sana nga, di ko man kagustuhan, pero kailangan. Michael? Uy, pare, ba't ganito? Umextra ako. Pero day off mo, alam ko pa naman, namamasyal ka. Day off, sayang araw. Alam mo ba sa ginagawa mo yan, di ka nasisikatan ng araw. O kita, tapos din sa pahinga mo, pagtrabaho pa rin. Aba, magpahinga ka naman. Pahinga, sa kabaong. Tumigil ka yung bibig mo. Pare, huwag kang maingay, huwag mong sabihin sa kanila. Hello. Hello pa. Ano po? Eto, nasa restaurant. Kasama si paring Dino. Day off ko ngayon, tapos mamasyal kami. Tapos, uwi na rin. Maigi naman po at makakapag-relax kayo. Nasaan ang mama at mga kapatid mo? Si Mama po, kakaalis lang. Ganon, hindi ko po alam. O sige, mamaya na lang uli. Okay po. Makapagod kayo. Ingat po. Pare, kayong kaibigan lang. Huwag mong patayin ang sarili mo sa trabaho. Baka masayang lahat ng pinaghirapan mo sa ito lang mawawala. At least, nakasecure ang future nila. Sira ulo ka. Mabuti naman. May sakit ka ba? Parang maputla ka. Maak si Papa, oh. Hi, Papa! Okay lang po ba kayo pa? Ba't ganyan yung itsura niya po? Pagod lang to, anak. Samantha, sana, huwag ka na magalit sa akin. Balang araw, maintindihan mo rin ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Sige, pahinga na ako. Naawa ko kay Papa. Kausap namin siya kagabi para siyang may sakit. Ayaw niyang sabihin para di kami mag-alala. Ganyan talaga ang magulang. Buti na pa nga may papa. Ako, bata pa lang, wala na si papa. Dahil sa aksidente. Bilang ganti, mag-aaral ako ng mabuti. Tama nga. Saan kamusta na kayo ni Papa mo? Hindi ko pa rin siya kinakausap. Huwag mo sayangin ang panahon. Ang pagkakataon, nakakausap mo siya. Oo, galit ka dahil iniwan niya kayo. Pero sana isipin mo yung totoong dahilan. Kung bakit niya pinili yung pansamantalang malayo kayo. Kaysa dyan sa iniisip mong dahilan dahil ikaw lang nag-iisip lang. Kanina pa ako natawag kay Papa, di pa rin siya nasagot. Wala pa nga rin natawag sa akin. Kanina tumawag sa akin si Dino, di ko naman nasagot. Naiwan ko cellphone ko, pumunta
pupunta ko ng palengke. Try ko rin tawagan. Nagre-ring pero walang masagot. Hello pare, kanina ko pa tinatawagan si Michael, di ko makontak. Di ko nasagot tawag mo kanina, naiwan ko cellphone ko. Bakit tahimik ka? Asan si Michael? Di na sumagot ka. Ano nangyari sa asawa ko? Inatake sa puso? Huwag ka magbiro ng ganyan. Ma, ano nangyari kay Papa? Ma, asa si Papa? Wala na si Papa niyo. Iniwan na tayo. Mare, ito yung naiwan gamit ni pare. Alam mo ba, malimit ko siya nakikitang tinapay lang ang kinakain niya. Pinapanagalitan ko nga siya dahil tinitipid niya ang kanyang sarili. Para daw yun sa future niyo. Nahuli ko rin siya, day off namin, akala ko pa naman namamasyal siya. Extra pala siyang janitor at waiter. Matatandaan mo ba yung tumawag si Jenny? Sabi niya, nakain kami sa restaurant. Hindi totoo yon. Nagtatrabaho siya doon. Tiniis na lahat ng gutom. Hindi naging masarap ang buhay niya doon. Kinaya niya rin lahat para sa inyo. Ultimo buhay niya, kaya niya isakripisyo para sa inyo. Mga alak, may busy si Papa niya. Lenny at mga anak ko, dahil bihira na lang tayo nakakausap, siguro dahil mas mapaang niyo sa akin, dahil umalis uli ako. Sana mapatawad niyo ako. Lahat ng ito ay para sa inyo. Gusto ko mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Di ko alam kung ba't ko to sinasabi sa inyo. Siguro dahil may iba na rin ako naramdaman. Nasakit na ng dibdib ko. Sa tuwing nakakita ako ng masarap na pagkain, naisip ko kayo. Una, kakain ako ng ganun tapos kayo hindi. Pangalawa, sayang ang pera. Ipandadagdag na lang sa ipon ko. Alam nyo ba, kahit day off ko, nagtatrabaho pa rin ako. Sobra-sobra kung kayo mahal. Ginagawa ko ng robot ang sarili ko. Sana mapatawad niyo ako. Di ko kayang gawin para sa inyo. Samantha, alam kong papaskal ka. Kaya, sa malupit ako nung ka. Jenny, bitiwan tayo. Pagiging mo yung pag-aaral mo. I love you. Ate ko. Bunso ko. Bawasan ang pagiging makulit. Mahal na mahal ko kayo. At sa iyo, honey. Ko. Lagi mong aalagaan maigi ang mga anak natin. Mahal na mahal kita. Sorry, Papa. Mahal na mahal kita, Papa ko. Marami akong oras at panahon na sinayang na sana mas pinadama ko pa ang pagmamahal ko. Sana mapatawad mo ako, Papa.
pasensya ka na. Ay, teka. Girl, ano ba talaga? Girl, ano ba talaga ang problema? Oo, dineposit ko na yung... Nakita yung Saro tayo ng computer. May pasok pa tayo at saka papagalitan na. Napagalitan ko na nga siya sa sobrang pagtitipid sa kanyang sarili. Nahuli ko rin siya.